Magandang umaga din, Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor ng FIVOLCS. Kasi nayanig na naman pala yung Manay, Davao Oriental kanina. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, anong oras po yung latest na pagyanig dun sa Davao Oriental? Meron tayong 3:26 kanina, AM, magnitude 5.0. This is an aftershock of the uh, earthquake that happened last October 10. Magnitude 5.0. Yes, yes, Anong yes. intensity nun, Doc? Mababaw ba o malalim? Nasa 12 kilometers, pero yung intensity na na-record natin is just intensity 2 sa may Nabunturan, Davao de Oro. Opo. So, mahina naman yung naramdaman. Nasa intensity 2 lamang. So hindi naramdaman o ramdam yan ng ordinaryong mamayan? Kasi minsan, ramdam yung makina, yung equipment, Pero hindi naman Yes, yes, ramdam yes. ng tao. Yes, makina lang yung intensity meter lamang yung nakaramdam. So far, walang reported intensity. Ayon, okay. So, mga ilan na lahat ang aftershocks, Doc, pag tinotal mo? Okay, so ang aftershocks natin as of 4 a.m. kanina, yung uh, Davao Oriental ay nasa 1,364 aftershocks, and humihina naman ng humihina. In fact, kahapon nasa 93 na lamang. Hmm. We started with 824. Ito yung first 24 hours natin, and then kahapon October 13 ay nasa 93 aftershocks na lamang tayo. Iyan ba'y may hangganan, Dr. Toto? O parang wala siyang schedule na, o by October 31, tapos na yung aftershocks, walang ganun. Kumaga tuloy-tuloy lang. Normally, na-review siya, for example, 821 on the first 24 hours. On the 10th day, nagiging one-tenth na lamang from the initial aftershocks. So, on the 10th day, we would expect siguro from 821, sige sabihin natin na 1,000 to, sabihin na lang natin 1,000 kasi malapit na lang naman eh. Mm. So, on the 10th day, nasa 100 na lamang. And then, pero yun nga, kahapon nga, nasa lang tayo, 93. Opo. And then, on the 100th day, from the 100, mga 10 na lamang. Opo, hanggang mawala, hanggang tuluyang mawala. Yes, that's right. That's right. And Pero wala habang siyang tumatagal naman, pero wala namang specific date na by this time wala nang ganito. Meron pa ring posibilidad. yes. Yes, pero yun kasing equation na yun, tinatawag natin Mori law, na ginawa ng isang Japanese based on mga previous observations. Yun na nga, from the initial, on the 10th day, magiging 1/10 na lamang. On the 100th day, magiging 1/100 na lamang. Mm. So if we started with 1,000, on the 100th day, mga 10 na lang yan. Opo. Yung ginapihit po ako sa ibang isyo po. Yung ginawa po ni Laguna Governor Sol Aragones, Dr. Toto, did you advise that? Yung nakonsulta ba ang FIVOLCS na sinuspindi niya yung pasok hanggang katapusan ng buwan dahil ang kanyang dahilan naman ay para may time to check all the old structures. Kasi maraming old school buildings and even government offices sa Laguna. Kaya sinuspindi niya. Wala pong advice po sa amin. I mean, hindi po kami nagbigay ng advice sa kanya. Well, ang naman, yung DOST naman and FIVOLCS would respect the authority of the LGU to suspend classes in the interest of public safety. Pero para sa amin, dapat may balance yan. It should be exercised with balance and prudence. So, kung we support naman yung mga activities ng opisina ng mga LGUs natin at saka kung mga establishments to check yung integrity ng kanilang mga buildings, to check the integrity against earthquakes. Pero dapat sa tingin namin i-balance din, kasi kung assessment lang naman, pwede namang magawa yan in one day. Or you can do that on the weekend. Pero kung magkakaroon na ng retrofitting, for example,
syempre magkakaroon ng reconstruction, i-reconstruct mo yung building or magkakaroon ka na ng kumpuni mo na, pwede lang i-suspend yung klase. Pero, Or huwag papasukin yung mga trabahante, kumbaga. pero wag ganun kahaba siguro, no? Kasi nagtaka din yung mga tao, anong basis? What is the basis? Yun Kasi- actually ang tinitira kay Gov, eh, na anong basis mo for declaring a suspension hanggang end of the month? So walang basis, Doc? Kasi yung, kung assessment lang naman, you can do that during weekends. Or hindi naman matagal yan eh. Isang araw lang, pwede mo nang magawa yan. Oo. Now, kung i-retrofit na, magkakaroon ka ng pagkukumpuni doon sa building, pwede mo na siguro i-suspend kasi nga, magkakaroon ka ng mga trabahante, ayusin yung building. Pero kung assessment lamang, sa tingin ko or sa tingin namin, hindi isang araw magagawa yan. But of Okay. course, again, sinasabi natin, we respect yung authority ng LGU to suspend classes in the interest of public safety. Okay, sige. Thanks, Doc Toto. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you. Okay.